Bumaba ng 5% ang underemployment rate sa Batangas sa unang quarter ng taon base sa tala ng Philippine Statistics Authority. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, bagamat may pagbaba sa underemployment rate sa Calabarzon, mababa pa rin ang bilang ng mga employed residents o yung may mga trabaho ayon sa DOLE Batangas. Dati na raw nagtrabaho sa bansang Saudi ang 54 anyos na si Jesus. Umuwi siya sa Pilipinas matapos ang ilang taon dahil umano sa mga hindi magandang dinanas niya sa ibang bansa. Sinubukan niyang pumasok sa isang kumpanya sa Lipa ngunit nang maapektuhan ng lockdown dahil sa pandemya, mas pinili na lang niyang mag-work from home at magtayo ng negosyo. Iba pa rin yung may sarili kang negosyo para nalago. Makakadiskarte ka, mapapaikot mo yung negosyo. Minsan ako yung nagkukontin, nagsasideline ng pag-ahinti ng mga kontin ng lupa, magbabuy and sell, mga ganyan. Hindi nauubusan ng hanap buhay. Yung pang-araw-araw niyong gastusin, naiuudlot niyo, tsaka naiaahon, nakakaahon kayo, nakakaangat na kaunti. Si Jesus kabilang sa 12% ng mga underemployed na residente sa Batangas simula Enero hanggang Marso ngayong taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority na ipinasa sa Department of Labor and Employment Batangas, bumaba ng 5% ang dating 17% na underemployed o mga empleyadong naghahanap pa rin ng karagdagang kita sa kabila ng kasalukuyang trabaho. Meaning hindi pa sila satisfied dun sa kanilang kinikita, that's why they are still looking for additional income. Ang pagbaba sa underemployment rate sa lalawigan, posibleng epekto ng pagtaas ng minimum wage o yung kinikita ng bawat empleyado ngayong taon ayon sa DOLE Batangas. Nadagdagan ang ating income for our minimum wage earners. So siguro at kahit papano, nasatisfy natin din yung need nila for yun sa kanilang financially. Here in Batangas, yung ating minimum wage rate natin, the highest is 479. Okay, so that's for all component cities and first-class municipalities. Bagamat may pagbaba sa bilang ng underemployment, naitala rin ng PSA ang pagbaba sa bilang ng mga employed persons o residenteng may trabaho ngayong 2024. 45.94 million ang naitalang mga residenteng may trabaho ngayong taon, mas mababa sa 47.35 million noong nakaraang taon. Bagay na pinakatututukan umano ng DOLE Batangas sa tulong ng kanilang mga isinasagawang job fair at one-stop shops. It's up to the job seekers ang tingin ko Kasi as of February, meron na tayong vacancies na solicited at 40,000 and our place, ang place lang natin among these job seekers ay around 7,000. Meaning there are so many jobs available para sa job seekers natin. The problem is, minsan hindi sila fitted Most of the time, yung job seekers natin, namimili na talaga sila kung anong trabaho. And they really prefer work from home, mga online jobs. Patuloy naman ang panghikayat ng DOLE Batangas sa mga residente na magkaroon pa rin ng experience at trabaho sa field upang dumami pa umano ang kaalaman at kakayahan sa industriyang naistahakin. Ace, hinihikayat naman ng DOLE Batangas sa mga job seekers na dumalo sa gaganaping job fair ngayong April 17 sa Lipa City at April 19 naman sa Santo Tomas City, Batangas. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.